Binayaran na po ni dating Senador Bongbong Marcos ang mahigit 30 million pesos na balanse para sa kanyang inihaing electoral protest. Si Vice President Leni Robredo naman humiling pa ng extension sa deadline ng kanyang pagbabayad. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Nasa harap na ng SC ang mga taga-suporta ni Marcos hanggang dumating ang dating senador para sa preliminary conference ng Supreme Court na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal o PET. Closed door ito at tanging ang magkabilang panig lamang ang pinayagan sa loob. Sabi ng mga abogado, pinalilimita ng PET sa tig-3 testigo kada kinekwestyong clustered precinct para mas bumilis ang proseso. 39,000 clustered precinct ang kinekwestiyon ni Marcos. Sinasabi sa amin baka pwedeng ma-reduce ng 3 witnesses per precinct. 3 witnesses per precinct. So kung yun po ay 36,765 times 3, so medyo masyado pong madami pong kulang-kulang o malabis sa 100,000. Hindi po namin gagawin yon because we will not serve the interest of justice. Tig-3 probinsya ang uunahin ng bawat kampo sa pagrebisa ng mga balota. Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental ang kay Marcos, habang kay Robredo, Capiz, Sulu at North Cotabato. Giit ng kampo ni Robredo, hindi pwedeng ihiwalay ang resulta ng Vice President sa naging resulta ng labanan sa pagkapangulo, bagay na dapat daw handa rin ng kampo ni Marcos. Nung canvassing sa Kongreso, iisa lang ang Certificate of Canvass for President and Vice President. So kung sasabihin mong hindi totoo at hindi mo mapagkakatiwalaan ang Certificate of Canvass, edi ibig sabihin, pati po ang presidente, dinaya at mababakante ang posisyon. Sa Biyernes pa ang deadline pero binayaran na ni dating Senador Bongbong Marcos ang mahigit 30 million pesos niyang balanse para sa manual recount ng mga kinekwestyong balota sa kanyang electoral protest. Sa kabuuan, 66.2 million ang kanyang ibinayad. Yung mga nagbigay nung last time, meron pang na hindi naman nagamit lahat. Pero that was not enough, so I sold property. Si VP Leni Robredo humiling naman na mapalawig pa ang panahon sa pagbabayad na deadline dapat sa Biyernes, July 14. May balanse pa si Robredo na 7.4 million pesos. Nakiusap kami sa mga mahistrado kung pwedeng payagan na huwag munang magbayad sa Biyernes dun sa remaining cash deposit at binigyan naman kami ng additional na panahon. 8,042 clustered precinct naman ang kinekwestiyon ni Robredo. Ito na ang pinakamalayong naabot ng isang electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal, kaya't umaasa ang magkabilang kampo na matatapos ang gagawing manual recount at hindi ito matulad sa iba pang mga protesta na nabasura lamang dahil natapos na ang termino na pinagtatalunan. Samantala, ayaw na magkomento ni Marcos na pinayuhan niya umano ang kapatid na si Ilocos Norte Governor Imee Marcos na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng maling paggamit umano ng pondo ng lalawigan. I take it for what it is. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.